Hello nga pala sa mga subscriber ko. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi sa full support nyo sa akin. Maraming salamat guys. At heto na naman ang magandang topic para sa mga kabataan, para sa mga nagkamali na hindi mo naman sinasadya or sinasadya. Alam nyo guys, marami talaga akong naging experience na ang dami kong nakikita ng puro mali, puro X guys. Hindi pwedeng dapat gawin mo yun. Lalo na kung ikaw ay bata pa, na marami ka pang dapat gawin sa buhay mo para gumanda ang kinabukasan mo, di ba? Na huwag mong gagawin yun sa buhay mo. Lalo na kung nagkataon na ganito ang pangyayari sa buhay niyong mag-ina or mag-ama. Heto guys. Tatapikin natin ngayon ang isang topic na maganda. Ayan, tingnan natin dito sa kusina ko. Ayan. Kasi, alam nyo guys, sa marami akong napapansin ngayon na mga kabataan ba. Mga kabataan, ito ay isang istorya na naman, isang topic na naman na dapat natin isiksik sa isipan natin at sa puso natin na tama talaga ito na advice ni Lola para sa mga lalo yung mga kabataan ngayon, di ba? Kunwari ikaw ay naulila kasama or ikaw naman ay lalaki ang pagkatao mo or babae. Pares lang yun babae or lalaki. Ang topic natin ngayon ay respeto sa sarili, sa pamilya, di ba? Kasi, kung may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka rin sa pamilya mo. Gaya ng isang pamilya guys, na meron isang ina na nabiyuda. Nabiyuda na yon, nabiyuda na siya. Wala na siyang asawa kasi iniwan ang kanyang asawa. Ngayon, yung asawa naman niya, yung babae, mayroon silang anak na isang dalaga. Ngayon, yung ina ay naghanap din ng kasama sa buhay, di ba? Siyempre, kapag nakahanap na yung ina sa isang ng lalaki na ipalit niya sa asawa niya, di siyempre, dinala niya sa bahay nila. Meron naman yung isang anak, yung anak niya na nag-iisa na dalaga. Siyempre, yung nanay, hindi naman niya siguro iniisip, pumapasok sa utak niya na yung anak niya ay yun pa ang maging karibal niya, na magawa niyang lokohin ang sarili niyang ina, na aagawin yung responsibilidad ng nanay niya sa stepfather niya, di ba? Alam niyo ang nangyari guys, yung stepfather naman niya na walang hiya, na napakawalang hiya, na sobrang walang hiya, na walang utak, walang mudo, walang isip, walang puso. Kung ikaw ba naman, siyempre ikaw na babae, naghanap ka ng asawa mo, yung hindi mo naman kasi alam kung anong pagkatao ng napili mong lalaki, di ba? Kung manyakis, abusado, di ba? Kailangan tayong mga ina, kung tayo yung nabiyuda na, kung wala na tayong kapartner, okay pa yung babae, di ba, na walang kaysa yung tatay na, yung nanay na walang kapartner. Oh, teka, kunin ko to. At saka hindi naman niya nasasaktan yung asawa ko, basta ito topic ko lang ito, baka sakaling makatulong sa mga taong walang hiya, di ba? Gaya ng napanood ko, na yung nanay niya, naisip pa niyang agawan yung nanay niya, di ba? Ikawawang-kawawa ng nanay niya na naghahanap na siya ng naging asawa niya pagkatapos yung anak niya na dalaga, yun pang umagaw sa naging asawa ng tatay niya. Di siyempre, sino ba naman ang tanga? Yung nanay niya napatulala, siyempre hindi naman niya inaasahan na maisip yung anak niya yun. Pero kung ikaw naman na anak, number 1 sa anak, kahit lalaki ang pagkatao mo, hindi mo dapat gawin yun kasi napakasama yun, napakahirap yun. Sobrang masama yun, di ba? Sobrang sama yun dahil mismo agawan mo yung anak mo. Nako,
aagawan mo yung nanay mo or tatay mo, parang pinatay mo na yung sarili mong pamilya, di ba? Kaya nga lagi yung sinasabi na advisean ko yung mga apo ko, mga anak ko na, Diyos ko, sana wag naman mangyari yung ganyan na mangyari sa buhay natin, di ba? Na napakahirap yun, sobrang hirap. Tignan niyo naman ako guys, sa puyat ko, grabe, tignan niyo naman yung ano ko. Wala na, sa puyat, wala akong ginagamit kayan. Palaging nagano yung mata ko kasi, siyempre, may full support naman ako sa inyo, nanonood yung mga videos nyo, tapusin lahat yung mga videos nyo. Alam nyo guys, naalala ko itong topic na ito kasi sobrang init yung dibdib ko, yung nangyari yun na palagi kong nanonood ng ganun na, yung bang ganun na nangyayari sa buhay ngayon na maraming problema na dumarating na mismong nanay mo agawan mo ng asawa o yung stepfather mo ay magawa mong akitin or asawahin. Ano bang klaseng tao yun, di ba? Ano bang klaseng utak? Ano bang klaseng puso, di ba? Napakawalang modo yun, napakawalang hiya. Grabe. Kaya ngayon ang mga kabataan ngayon, kayong mga kabataan, no? Kailangan dahan-dahan kayo sa pagdesisyon, sa kilos nyo, lalo na kung meron kayong stepfather. Alam nyo, dapat naman kayo ng mga stepfather, dapat naman yung respeto, di ba? Kung minahal mo na yung ina, mahalin mo naman yung mga anak na tunay na anak. Hindi ka na mag-isip ng masama na yung maganda yung bata, tapos mag-interesado ka na bastusin mo kung ano-ano yung ginagawa mong kalokohan o bastusin yung anak ng maging partner mo. Hindi ganun. Matakot naman kayo sa Diyos kasi kung dumating ang karma or mabitay ka, kawawa ka. Diba? Kawawa ka. Siyempre, kung anak ko yon, baka kulang pa yung buhay niya baka kulang pa yung buhay niya na ibayad yun kapag niloko na yung anak ko. Kung ako mag-asawa ulit, tapos babastusin niya yung mga anak ko. Kahit diyan ako mamamatay, nako. Wag na lang yung gagawin talaga. Magpakamatayan kami. Alam nyo guys, ang iniisip ko lang kasi, maraming mga kabataan ngayon na hindi marunong mag-isip ng mabuti bago gawin yung kalokohan, kamalian. Kaya natatakot din ako. Alam nyo guys, palagi kong sinasabi itong mga poko ko, na pinagsasabihan ko sila na sana lumaki sila ng may takot sa Diyos, may respeto sa mga magulang, sa mga lola, sa mga lolo, sa ibang tao. Kasi alam nyo guys, kaya nga lagi ko silang pinipilit na pumasok sila sa isang relihiyon na maganda para sila may takot sa Diyos at may respeto sa sarili, may respeto sila sa ibang tao. Kaya nga sabi ko, mas maganda yung talagang meron kang panindigan na relihiyon para marunong kang matakot sa Diyos at magrespeto sa tao, sa sarili mo, number one. Kasi kapag wala kang respeto, anong mangyayari sa buhay mo? Kung maging kang abnormal ka paglaki mo, maging abnormal ka. Gaya yung mga ginagawa yan, inaagawan yung kapatid, inaagawan yung nanay, inaagawan yung tatay ng pagmamahal. Ano ba? Ano bang nangyayari sa mundo? Hindi na maganda, di ba? Hindi na maganda. Imbes na humirap na ang buhay, dapat respeto lang. Marunong ka rin matakot sa Diyos ang magrespeto sa pamilya mo, na hindi dapat yun kasi nakakahiya. Wala kang kinakatakutan, pero ang batas ng Diyos ay nandyan. Pag inusig ka ng Panginoon at mahintay mo yung malaking karma sa buhay mo, magsisi ka, pero huli na ang lahat, di ba? Kung ikaw pa yung napatay, di wala na. Di barsa nga, ano ka na, yung talagang patay ka na, di ba? Ganun talagang buhay. Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo na sinishare ko yung nasa isip ko, totoo yun, talagang totoo. Kaya kung ikaw man ay bata pa na ganyan ang sitwasyon mo, mga anak, sana maging marespeto naman kayo sa mga magulang. Daanin nyo sa maraming tao, marami kang dapat mahalin na hindi dito sa loob ng bahay mo. Diba? Marami kang imulat mo yung mga mata mo, mamasyal ka sa ibang lugar, diba? Huwag kang makiagaw sa hindi para sa'yo. Parang nagnakaw ka na yan or pinatay mo na yung pamilya mo, diba? Ganyan lang guys, ganyan lang guys. Pasensya na kayo kasi
gusto ko ito na ma-share ay yung mga iniisip ko na mabuting alaala para sa ganun. Kapag napanood ng mga bata at ma-realize nila kung ano yung mali at tama, ay mabuti yun na gagawin mo, di ba? Ikaw na yung mabuting bata na paglaki mo at maging may pamilya ka, marunong kang matakot sa Diyos at magrespeto sa babae. At ganun din, hindi lang babae, pati lalaki din. Kasi ngayon, ang mga bata ngayon parang easy-easy lang yung pagbabastos, di ba? Porque nag-uwi yung tatay mo ng magandang dilag. Nako, ikaw naman na anak na lalaki, parang pinopormahan mo na yung stepmother mo. Na kahit matanda, pinapatulan mo na. Huwag yun, huwag mong gagawin yun. Maraming babae para sa'yo. Hindi ka umagaw ng hindi mo sa'yo. Diba? Kasi yan ang walang respeto, parang pinatay mo na yung pamilya mo. Yan lang guys ang mai-share ko sa inyo. Kaya happy Thursday! Heto na ngayon ang hapon dito. Yan o. Yan o. O yan, hapon na naman. Kaya yan, nag-share na naman ako ng isang magandang topic ngayon. Sana magustuhan nyo. And please subscribe my channel guys para lumago na rin. Ayan o. Yan o. Ang buhay dito sa Isabela guys. Yan. Sana magustuhan nyo pa rin. At yan, subscribe and like my video. I hope you enjoy. Bye-bye and I love you all.